Ang pagpapalit ng Senate President SP sa Pilipinas ay walang permanenteng term limit o fixed term. Nananatili ang isang SP sa pwesto sa ilalim ng tinatawag na at the pleasure of the Senate. Ibig sabihin, maaari silang palitan anumang oras kapag nawala ang suporta ng mayorya. Narito ang mga pangunahing rules at proseso kung paano ito ginagawa base sa konstitusyon, rules of the Senate, at mga nakaraang jurisprudence, desisyon ng Korte Suprema. Una, ang Rule of 13, Absolute Majority. Upang maghalal ng isang bagong opisyal na Senate President, kinakailangan ng absolute majority ng buong miyembro ng Senado. Dahil may 24 na upuan sa Senado, kailangan ng hindi bababa sa 13 boto para opisyal na mailuklok ang isang SP kasama na sa bilang na ito ang mga bakanting pwesto o mga senador na hindi nakadalo sa sesyon. 2. Paano pinapatalsik o binabakante ang pwesto? Karaniwang nagsisimula ang balasahan sa pamamagitan ng isang resolusyon o mosyon sa plenaryo. Motion to declare all seats vacant. Naghahain ang isang senador ng mosyon na ideklarang bakante ang mga lideratong pwesto sa Senado, kabilang ang SP, pro tempore, at majority floor leader. Simple majority para sa pagpapatalsik. Ayon sa tradisyon at kamakailang mga kaganapan sa parlamento, sapat na ang isang simple majority ng mga senador na naroroon basta't may quorum para aprubahan ang pagbakante ng pwesto at alisin ang kasalukuyang nakaupo. 3. Ang issue ng quorum, ang Avellino laban sa Cuenco Ruling. Sa mga pagkakataong may banggaan ng magkakaibang paksyon at nagkakaroon ng boycott, ang quorum, minimum na bilang ng senador para makapag-session, ay karaniwang kalahati plus isa ng kabuuang bilang ng mga senador. 24 hati sa 2 plus isa ay katumbas ng 13. Subalit base sa landmark case ng Korte Suprema, Avellino laban sa Cuenco, 1,949, kung ang ilang senador ay nasa labas ng jurisdiksyon ng Senado, halimbawa nasa ibang bansa, suspendido o hindi maaring piliting dumalo, ang quorum ay kinukwenta base sa bilang ng mga effective at available na senador na nasa loob ng kapangyarihan ng kapulungan. Kung may quorum, legal silang makakapag-organisa at makakapag-alis ng opisyal. 4. Sino ang mamumuno kung bakante ang SP? Kung nagtagumpay ang pagpapatalsik sa lumang SP, ngunit wala pang nakakakuha ng sapat na 13 boto para sa bagong permanenteng SP, ang Senate President pro tempore ang automatikong tatayo bilang acting Senate President. Siya ang magpapatakbo ng mga sesyon at administratibong tungkulin ng Senado hanggang sa formal na makapaghalal ng permanenteng pinuno ang mayorya